Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So kahapon nga sa podcast, si Draymond Green ay madami siyang pinag-usapan tulad na lamang ng pagtambak sa kanila ng Celtics, ang Rookie of the Year race at ang overall impact ni Victor Wembanyama. Ayon kay Draymond ay lumalayo na nga daw si Wemby kay Chet Holmgren sa usapan ng Rookie of the Year. Bukod sa dominant performance nga daw ni Wemby sa tapatan nilang dalawa, sa last 20 games nga daw ng number 1 pick ay nagtatala ito ng 23 points, 11 rebounds, 4 assists, and 4 blocks per game on 49% shooting sa field at 40% shooting naman sa 3-point line sa loob lamang ng 29 minutes of playing time. At isa pa ay hindi umano totoong rookie si Chet Holmgren. Bagamat ang first game niya nga daw ay naganap ngayong season, iba pa din nga daw kapag kasama ka na ng team sa travel, practice at preparation. Makakapagsabi nga daw siya nito dahil bangko naman siya noong rookie year niya, ngunit malaki umanong tulong ang kasama ka lang ng team. Hindi din umano nagmamatter ang record nila dahil kadalasan naman ang number 1 pick ay nalalagay sa mahinang team na hindi talaga expected manalo sa unang taon. Ganun pa man, kahit na siya ang leading shot blocker and one of the best if not the best defender sa NBA ngayon, hindi pa din umano nito deserve ang Defensive Player of the Year award dahil rank 24 nga daw sa NBA ang San Antonio Spurs defense. Sa award nga daw na Defensive Player of the Year ay kasali dapat ang meaning sa criteria. Subalit kapag lumakas na nga daw ang Spurs sa mga susunod na taon, walang duda nga daw na makukuha niya din ang award na ito. Kayo ba mga kaibigan, ano ba masasabi nyo sa mga pahayag ni Draymond Green? Sang-ayon ba kayo sa former Defensive Player of the Year winner? Habang si Zion Williamson naman matapos ang game kontra sa Toronto Raptors sa tinambakan nila sa score na 139-98 kung saan siya ay gumawa ng 16 points, 8 rebounds and 9 assists sa loob ng 25 minutes, sinabi niya nga sa postgame interview na gagawin niya nga daw ang dunk contest kung makakasali siya sa All-Star Game. Ngunit kung hindi nga daw ay hindi niya ito gagawin. Isang statement na humakot ng excitement sa mga fans dahil madami nga ang gustong sumali siya sa dunk contest. Ganun pa man ay batikos ang inabot nito sa 4-time champion Shaquille O'Neal. Hindi niya nga daw gustong pamumulitiko nito na tila ba nang hihingi sa mga fans ng mga boto. Mali nga daw ang statement na if I become an all-star, I will do the dunk contest. Dapat umano ay when I become an all-star, I will do the dunk contest. Nagsisimula nga daw ito lahat sa utak. Dito pa lang nga daw ay nakikita na niya na kulang ang kumpiyansa ni Zion sa kanyang sarili. Kung hindi ka nga daw naniniwala sa sarili mo ay huwag mong asahan na maniwala pa ang iba sa'yo. So ayan nga po mga kaibigan ang naging pahayag ng most dominant player of all time, Shaquille O'Neal. While si Zion Williamson ngayong season ay bumabawi, hindi nga siya yung same Zion na inaasahan ng madami noon bilang generational talent. Ganun pa man, still an all-star caliber player, averaging 22 points, 5 rebounds and 5 assists per game on 58% shooting sa field. Malaking ang in-improve niya sa playmaking at defensive end na madalas ibatiko sa kanya noon dahil panay talon at takdak lang nga daw ang alam nito. Kayo ba mga kaibigan, ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?